Mga suke, lalong-lalo na dyan sa Sultan Kudarat Province kung saan sagana ang palm oil. Paano nga ba sila nakikinabang dyan? At kung anong klaseng tulong ang maasahan nila sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agrarian Reform. Ang palm oil plantation na ito sa Isulan, Sultan Kudarat ay dating pagmamay-ari ng malaking private corporation. Dahil sa land reform, ang dating mga magsasaka lang dito ay sila na ngayon ang may-ari ng plantation na pinatatakbo nila bilang kooperatiba. Aside from these interventions ng ating mga foreign assisted projects, I would also say that more important interventions na ginawa natin ay yung ginawa natin before the actual transfer ng land. Tinatawag natin institutional strengthening. Before they actually took over the land, medyo nagkaroon tayo ng mga interventions. Like we introduced some trainings, seminars for the ARDs for them to realize kung ano yung mga implications when they become landowners. So, based on this series of interventions, lumabas yung need nila na magkaroon ng cooperative. Nag-start ang Carbim ko noong taong 1998. Nagkaroon kami ng ang programa kasi ng gobyerno itong DAR na dapat ang mga malalaking lupain dapat maibigay sa mga trabante niya. Naibigay sa amin ng lupa at kami ay nag-take over sa plantation ng more or less mga 1,000 hectare. Na-empower kami na ang napapatakbo ng plantation. Papasalamat naman kami sa gobyerno at lalong-lalo na sa DAR at sa isang ating NGO na itong Rural Development Institute o RDI-SK na tumulong sa amin. Hanggang ngayon ay inaalalayan pa rin naman ng Department of Agrarian Reform ang kooperatiba. Nasa 147 million pesos na ang kanilang total assets. Ang palm oil na inaani dito ay binibili ng mga manufacturer ng kape, mantika, sabon at pati tsokolate. Yung taon ng aming pag-take over, kumita kami kaagad ng mga almost 7 milyon. Noong 2005, medyo bumaba sa ulit kasi nag-replanting na kami. Ibig sabihin nun yung matatanda naming mga tanim, amin nang pinuputol yun at nagtatanim uli kami. Malaki-laki din pala ang kita sa palm oil. May potential kaya sa linyang ito ang Pilipinas? Talking on oil palm business, ang economic lifespan talaga ng oil palm. Malaysian standard is 25 years. Pero dito sa atin, hindi natin masyado problema ang labor. Kaya nga, we can go as much as 30 years or so. Bagamat mas nakilala ang Malaysia sa palm oil, patunay ang kooperatibang ito sa Sultan Kudarat sa malaking potensyal ng palm oil sa Pilipinas. Sir, gumaganda naman kaya ang pamumuhay ng mga magsasaka dahil sa kooperatiba? Actually, nung araw, nung nagtatrabaho lang kami sa kumpanya, kami nakitira lamang sa mga banghouses. Sa tabi ng ilog, doon kami nakaposisyon. Hindi katulad ngayon na pag take over namin, nagkaroon kagad kami ng sarili naming bahay. Mas malaki yung sweldo namin sa kooperatiba. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Department of Agrarian Reform.